Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong monthly reading for January 2026. Ayan. Napakabilis ng panahon. This is a general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And paalala lang, ito lang po yung aking account, Mr. Queen PH. Hindi po ako magme-message or mag-follow sa inyo to offer different services. Okay, kasi mag-ingat kayo, may mga scammers nagpapanggap na Mr. Queen PH at nag-offer ng kung ano-ano. So, hindi ko po yun gagawin. Hindi po ako magme-message sa inyo. Kayo po magme-message kung interesado kayo for private reading. Meron tayong link sa description or sa comment section. Or i-message nyo ako dito sa account ko talaga. Okay? So, let's begin. What's the energy for you ngayong January 2026 para sa mga Leo? Leo energy. Leo energy. Leo, January 2026. Disruption. Uy, helper guides. Merong mga bagay na pwedeng like blockages, no? Redirection. Lagi niyong isipin na kapag merong mga rejection, ibig sabihin nun merong redirection, 'di ba? Ewan ko kung napanood nyo or aware kayo sa yung concert ng Sex Bomb. Oo, kasi 'di ba, ino-offer 'yan nung ni Rochelle, yung pinaka main dancer, yung leader ng Sex Bomb dancers sa mga gusto na kasi nila mag-concert. So in-offer nila 'yon sa mga producers na kung sino yung may gusto na sila ay hindi ko masabi. Sila ay i-produce. Oo. Kaya lang walang gustong mag-produce. Kahit sino, walang gustong mag-produce. Pero ang ginawa nila, sila na lang nag-ambagan. Tapos naging sobrang successful nung kanilang concert. Meron pang parating na part 3, ganon, round 3. 'Di ba? So, ibig sabihin nun, hindi porket dinidistract, hindi porket may disruption, merong rejection, it means na wala ka ng opportunity. Ibig lang sabihin nun, may iba pang paraan. Oo, may iba pang paraan. Hindi yung paraan na iniisip mo. So, kailangan gumawa ka ng paraan. Okay? And there are also guides that are going to help you. Kailangan mo lang humingi ng tulong. Kailangan mo lang humingi ng sign. You just need to pray, ask for help, ask for guidance. Dahil, kaya to hindi nangyayari is because hindi pa para sa'yo. Or hindi talaga para sa'yo, merong mas maganda. Triumph. Oh, wow. Ang ganda nito. 444. 4444. Apat na 4. Wow. So, ang 4 kasi is about stability, structure. So, triumph. Meron kang tagumpay. O, di ba? Magiging matagumpay ka. Kahit na akala mo, merong mga balakid or pumipigil sa'yo sa mga plano mo. Kasi nga, meron pang ibang plano para sa'yo. Unconditional love. Ang ganda. Itong unconditional love na to, this is coming from you or being given to you. No? Pwedeng binibigay mo or ikaw yung tumatanggap. So this can be your love for yourself or love for your family, love for your loved ones, and also love mo para sa sarili mo. Number 2 kasi is partnership. And then number 4 is structure, family, stability. So some of you, meron kayong support na nakukuha sa paligid nyo, mga mahal nyo sa buhay, na totoong nagmamahal sa inyo, na willing na kayo ay tulungan. May unconditional love. Ang ganda nun, kasi nagmamahal siya ng walang kondisyon. You have the Hanged Man. The Hanged Man is perspective. So, yung iba sa inyo, may pagbabago sa pananaw nyo sa buhay. Maaring meron kayong pagninilay-nilay sa sitwasyon na meron kayo. And this also makes sense kasi itong disruption can also mean pause or break. Pag
pagtigil, no? That's the energy of Hanged Man. Na maaring meron kang kailangan munang pag-isipan bago mo siya gawin. Oo. Kasi minsan, no, meron tayong mga gustong gawin na, "O, sige, gagawin ko na right now." Pero, hindi pala natin pinag-isipan, ang ending, hindi maganda yung naging resulta. You have the Eight of Wands. So, ito is about action. There's also good news. Kung ano man yung madedelay, hindi matutuloy ngayong January, it doesn't mean na hindi na yan mangyayari. Okay? Meron yang tamang panahon. And maaring delays lang to, lalo na kung may travel ka. Lagi mong iisipin kapag may delay, may disruption, it only means na you are being protected. Oo, you are being protected. Meron kang marireceive na good news. This can be related sa work, sa trabaho mo, sa career mo. This can be yung posisyon sa work, no? Pwedeng merong realignment or regrouping sa company nyo, sa inyong career. Also, leadership role. Ito kasi yan meron kang ibang plano pero may plano sa'yo ang Diyos, no? May plano sa'yo si God, may plano sa'yo ang universe na mas makakabuti para sa'yo. Oh, this is your energy, the Strength card. You will have this courage and strength na malagpasan kung ano man tong challenge na to. Kasi may isip mo na pagsubok siya sa'yo Dahil parang may makakaramdam ka ng frustration. Bakit hindi siya nangyayari? Bakit ang tagal? Bakit, alam mo yon na you might feel frustrated but this is also the time for you to reflect on your priorities. Kailangan mo ba talaga yan? Ito ba talaga yung makakabuti para sa'yo? 'Di ba? You have the Nine of Wands. This is also your strength and your support in setting boundaries. Maaring may mga tao sa paligid mo that is willing to help you, to guide you. And at the same time, kung meron mang taong magte-take advantage sa'yo, alam mo na rin kung paano ka magsiset ng boundaries. Kasi hindi naman yan lahat. Merong mga magagandang intentions. Yung iba, kaya sila tutulong kasi gusto nila ng kapalit. 'Di ba? So, that's why you also need to connect to your higher self at mag-reflect sa sarili mo kung sino ba talaga yung mga taong dapat mong pagkatiwalaan. Let's see, ano pa. Oops. Okay. Oh, 'di ba? Intuition. You have Mercury in Cancer in the 4th house. 4th house is your family, your foundation. Very significant naman ngayon ang number 4 sa inyo. So, maaring napaka-importante ng structure, ng stability para sa'yo ngayong January. Or family, home life. Ayan. Yung intuition mo is going to help you make better decisions or best possible decisions for your situation. So, make sure to connect to your instinct. Minsan kasi, hindi natin yan pinapansin, yung instinct natin, yung nararamdaman natin, yung ating tinatawag na kutob, ganon. Kasi, iniisip natin, ay, hindi yan logical or hindi yan practical. But sometimes, no? I mean, not sometimes, but most of the time or all the time, yung instinct talaga or intuition talaga natin, yan talaga yung pinaka-guide natin sa buhay. Oo. You have the Sun in Sagittarius in the 9th house. This is about travel, opportunities, learning. So, pwedeng mas magiging excited ka. Magkakaroon ka ng enthusiasm, excitement sa isang bagay na gusto mong matutunan, malaman. This can be learning a new skill, studying something, studying a course, na alam mong makakapagpa-improve ng career mo, ng lifestyle mo, ng trabaho mo. You also have the Sun in Pisces in the 12th house. Magiging very on point yung iyong abilities yung psychic abilities mo. Some of you are a psychic. Like, kaya minsan parang hindi ka, naguguluhan ka kasi nagtatalo
yung instinct mo, tsaka yung ideas mo na practical dun sa gusto mong mangyari, pero hindi talaga yun yung para sa'yo. Something like that, you know. You have Jupiter in Cancer in the 4th house. Jupiter is about abundance, good news. Pwedeng merong good news pagdating sa bahay, trabaho, also yung stability ng relationship mo with your mother or relationship mo sa mga feminine energy sa buhay mo. Jupiter is also about learning and expansion, no? So, isa rin sa pinaka-importante for you ngayong January is yung pag-expand ng knowledge mo, ng skills mo. And itong vision na to, I feel like mas magiging malinaw sa'yo what you really want to achieve moving forward. Kasi pwedeng, okay, meron kang gustong gawin pero hindi nangyayari, hindi yun natutuloy, nade-delay. Kasi nga may ibang direction. Subukan mo yung ibang direction na yon and you will know kung bakit hindi ka natutuloy dun sa isa. This can be a relationship or an opportunity. The collective field is impacting you. Unseen forces in action. How can you relinquish control of the situation that feels blocked? 'Di ba? Blocked. Merong blockage. Ito yung sinasabi ko sa inyo na disruption, na delay. Something na hindi sa'yo binibigay or hindi nangyayari is because merong mas makakabuti for you. And you know what? Sa totoo lang, minsan naisip mo, parang hindi ko kontrolado yung buhay ko. Actually, kontrolado mo siya in some ways, no? Kailangan mo lang parang mag-iba ng attention or lumipat ng pagtingin sa parang ganun eh. Dahil may ibang opportunities na maaring hindi ka nakikita. Dahil akala mo hindi yun para sa'yo. That is something that you have to explore and discover ngayong January. So that is your reading, Leo. Thank you so much. See you again.